Ivan, ano na ang sitwasyon dyan sa G. Araneta Avenue? Dubog pa ba sa baha? Monica, dito sa G. Araneta Avenue, isa sa mga pangunahing daan dito sa Quezon City at kadalasang nakakaranas ng matinding pagbaha. Sa ngayon, nakakaranas tayo ng muling pag-ampon. Ngunit ngayon, wala na yung mataas na tubig, wala na rin mga inaanod na mga basura dahil maaga pa lamang kaninang umaga ay nagsagawa na ng paglilinis ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ngunit kung dito halos wala ng bakas ng mataas na tubig, mayroon pa rin ilang mga barangay sa Quezon City ang nananatiling lubog, partikular na sa barangay Bagong Silangan dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog at creek. Dahil yan sa walang humpay na pag-ulan itong mga nakakaraan punsod ng habagat. Hanggang kaninang tanghali, hindi pa rin makabalik sa kani-kaniyang bahay ang ilang mga residente sa Tumana Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City dahil sa taas ng tubig mula sa umapaw na katabing ilog. Ayon kay Japet, lubog ang unang palapag ng mga bahay sa lugar kung kaya't kinailangang i-rescue ang mga nakatira dito gamit ang bangka. Kwento nito, naghihintay muna sila ng advice mula sa pamunuan ng barangay kung kailan ligtas na makabalik sa kanilang mga tahanan. Halos siguro hanggang gadibdib na. Pag mga ganitong tangkad ko, kasi ako 5'4" lang ako, mga hanggang dibdib na. Kagahapon ng tanghali po, nakikita niyo po itong mga ano na to, hanggang dito po siya kagahapon. Alas 12 ng tanghali, mag 1 to 2 ganyan. Hupa na po to. Kagabi, wala na po talaga to, hupa na po to. Mga alas 3 madaling araw, wala na pong tubig dyan. Ngayon lang ho to, bumalik ulit. Si Tatay William naman na taga-Tagumpay Extension na katabing kalye ng Tumana, kahapon pa nananatili sa evacuation center dahil sa pagtaas ng tubig. Mas malapit kasi ang kanilang bahay sa umapaw na creek. Walang tao doon kasi nandito lahat sa evacuation. Kasi ano nga lang ba, yung second floor namin halos pantay ng tubig. Gano'ng kataas po yan sa metro, tingin nyo? Mga nasa 11 feet. Lagpas tao. Oh, lagpas tao pa. Nung pong lumigas kayo, lagpas tao na. Nasa bawiwang namin. Kailan po yan? Kahapon. Kahapon po ba ng gabi? Oh. Ang ilang mga magkakapit-bahay na kasalukuyang nananatili sa New Evacuation Center sa Bagong Silangan, bumibisi-bisita sa kanilang bahay at nagbabaka sakaling may maiisalba mula sa mga nalubog na gamit bahay. Samantala, habang hindi pa tuluyang bumababa ang tubig at hindi ligtas na makauwi, inaasikaso naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga inilikas na residente, maging ang kanilang mga alagang hayop. Binibigyan ang mga ito ng makakain, libreng gamot, kani-kaniang tents at iba pang basic necessities. Ngayon, meron pang nadadagdag dahil natatakot sila eh. Baka biglang umangat yung tubig. So far naman, awa ng Diyos, maganda ang ano rito. Wala naman tayong resulta na wala naman namatay or something nagkasakit pa. Dahil kami, naalagaan namin yung may doktor tayo dito. Andyan sila araw-araw. Namimigay kami ng prophylaxis, doxycycline para yung mga may mga sugat at mga lumusong. Pagdating naman sa mga lugar na mabilis humupa ang baha, agad na nililinis ng lokal na pamahalaan ang mga naiiwang basura. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, activated ang bawat team para sa kani-kaniyang operasyon. Kasi pagka ganitong tag-ulan, activated kaming lahat kasama ang engineering department. So as soon as ang isang flooded area ay magbaha, tapos mag-subside yan, automatic declogging agad yan with the engineering department plus the barangay. Very automatic yon. Sa pangunahing kalsada gaya ng G. Araneta Avenue, maaga pa lamang ay nagsagawa na ng clean-up operation ang Department of Sanitation and Clean-up Works ng Quezon City. Ayon sa QCLGU, mas mabilis ang naisagawang paglilinis dahil sa regular na clean-up sa mga daluyan ng tubig at pangunahing kalsada. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa mga barangay para mabantayan ang mga lugar at maagapang mapigilan ang illegal dumping. Pati sa paglilipat sa street dwellers mula sa mga danger zones patungo sa mas maayos at mas ligtas na tirahan. Habang activated din ang mga rescue unit at iba pang volunteer groups upang iwasan ang mga posibleng aksidente, lalo na ngayong masama ang panahon.
Actually, kahapon pa kami activated. Bali, we have 167 personnel na total na nasa 4 na staging areas ng buong Quezon City. That is as of 11:08 yesterday, which is in District 1, District 4, District 5, and then sa Emergency Operations Center sa City Hall. Tapos maraming mga partner agencies and other departments ng Quezon City government. Monica, tuloy-tuloy ang pag-accommodate kada barangay dito sa Quezon City sa mga apektadong residente, lalong-lalo na doon sa mga nakatira sa low-lying areas hanggat hindi humuhupa yung tubig baha sa kanilang mga lugar. Para rin sa mas mabilis na identification sa mga evacuees, mayroong mga QR code kada pamilya para mas mabilis na ma-identify o kaya ay mas maorganisa kung sino ba yung mga tutulungan upang mabilis ding malaman sino ba dito ang mga PWD, sino ba dito ang mga senior citizen. Sa pinakahuling tala ng Quezon City Government, hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, 6,143 na individual na dito sa Quezon City ang nasa evacuation center. Katumbas yan ng 1,705 na mga pamilya. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez.